na nanlamig ang kanyang mga daliri. Isang kakaibang lamig na gumagapang mula sa dulo ng kanyang mga kuko paakyat sa kanyang mga braso. Ang ilaw mula sa eleganteng chandelier sa itaas ay unti-unting lumalabo. Nagiging maliliit na bituin sa isang madilim na kalawakan. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Tanging isang mahinang ungol lamang, isang tunog ng pagtataksil na sumasakal sa kanya. Kanina lang, ang mga ilaw na ito ay sumasalamin sa kanyang mga mata na puno ng pag-ibig. Kanina lang, ang silid na ito ay puno ng init at pangako. Ang amoy ng paborito niyang ulam, kalderetang baka na niluto niya ng 3 oras, ay nakahain sa mesa. Ang 2 kopita ng mamahaling alak ay kumikinang, naghihintay. 5 taon. 5 taon na sila ngayong kasal ni Marco at para kay Elara, ang bawat araw ay parang isang panaginip. Inayos niya ang seda niyang bestida, hinaplos ang perlas na kwintas sa kanyang leeg, ang unang regalo sa kanya ni Marco. Napangiti siya. Naalala niya ang kanilang kasal, ang pangako ni Marco sa harap ng dambana. Ikaw lang, Elara. Sa hirap at ginhawa, ikaw lang ang mamahalin ko hanggang sa huling hininga. At naniwala siya. Paano ba naman siya hindi maniniwala? Si Marco ang kanyang mundo, ang hangin na kanyang hinihinga. Ngunit ang orasan sa dingding ay tumatakbo. 8:00 na. Dapat ay 7:00 pa lang ay narito na si Marco. Nagsimulang manlamig ang pagkain. Nagsimula na ring manlamig ang puso ni Elara. 1 oras pa ang lumipas bago bumukas ang pinto. Pumasok si Marco, dala ang pagod ng buong araw sa opisina. Hindi man lang siya tumingin sa magarbong hapunan na inihanda ng asawa. Marco, mahal. Malaming na bati ni Elara. Sinalubong ito ng isang yakap. Ngunit ang yakap na isinukli ni Marco ay matabang, parang isang obligasyon. Ang halik na iginawad nito ay sa kanyang noo, hindi sa kanyang mga labi. Kumusta ang araw mo? May sorpresa ako para sa ating anibersaryo, sabi ni Elara. Pilit pinapasigla ang kanyang boses. Pagod ako, Elara. Maraming problema sa company. Maikling sagot ni Marco habang niluluwagan ang kanyang kurbata. Isang kirot ang gumuhit sa dibdib ni Elara kahit ang kanilang anibersaryo ay tinalo na ng trabaho. Ganoon ba? Sige, kumain na muna tayo. Niluto ko ang paborito mo. Umupo si Marco sa mesa. Tahimik. Walang emosyon. Habang kumakain sila, nag-ring ang cellphone nito na naiwan sa ibabaw ng maliit na lamesa sa sala. Tumayo ito para sagutin. Lumabas sa balkonahe para sa kaunting privacy. Ngunit sa katahimikan ng gabi, malinaw na narinig ni Elara ang bawat salita. Oo, Katrina. Malapit na. Konting tiis na lang. Katrina. Ang pangalang iyon, ang marketing director ng kumpanya. Biglang nanuyo ang lalamunan ni Elara. Huwag kang mag-alala. Ang lahat ng ito ay magiging atin din. Ang buong Sandoval Corp. Sa wakas magiging malaya na tayo. Tapusin ko lang ang gabing ito. Sandoval Corp, ang kumpanya ng kanyang ama, ang pamana sa kanya. Binitawan ni Elara ang kanyang kubyertos. Ang tunog ng pagbagsak nito sa plato ay parang isang putok ng baril sa tahimik na silid. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Parang gumuho ang mundong kanyang ginagalawan. Pumasok muli si Marco mula sa balkonahe at sa isang tingin lang sa mukha ni Elara, alam na niyang narinig nito ang lahat. Marco? Halos pabulong na tanong ni Elara. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Sino si Katrina? Anong ibig sabihin ng narinig ko? Walang pagkagulat sa mukha ni Marco. Walang pagsisisi, tanging isang malamig na pagberipika. Ang maskara ng mapagmahal na asawa ay tuluyan ng natanggal at ang nakita ni Elara ay isang estranghero, isang halimaw. Narinig mo pala, sabi nito. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Bakit? Humagulgol si Elara.
5 taon, Marco. Ang lahat ng iyon. Kasinungalingan lang ba? Hindi ito sumagot. Sa halip kinuha nito ang bote ng alak, nagsalin sa isang kopita at inilahad sa kanya. Ang mga kamay ni Elara ay nanginginig habang nakatingin sa alak. Uminom ka, utos ni Marco. Ang boses ay walang anumang bakas ng pagmamahal para makalimutan mo ang lahat. Sa gitna ng kanyang pagkabigla at matinding sakit, isang maliit at desperadong bahagi ng kanyang puso ang umasa pa rin. Baka panaginip lang ito. Baka nagkakamali lang siya. Sa pag-aakalang baka ito na ang huling paraan para ayusin ang lahat, tinanggap niya ang kopita. Itinaas niya ito sa kanyang mga labi at ininom ang lahat ng laman sa isang lagok. Mapait. Hindi ito ang lasa ng alak na nakasanayan niya. At doon nagsimula ang lamig. Ang paglabo ng kanyang paningin. Nahulog ang kopita mula sa kanyang mga kamay at nabasag sa sahig. Napahawak siya sa kanyang lalamunan, hirap huminga. Napaluhod siya, ang kanyang lakas ay unti-unting nawawala. Mula sa sahig, sa huling sandali ng kanyang liwanag, nakita niya si Marco na nakatayo lang doon. Pinapanood siyang magdusa. At sa likod nito, mula sa pinto na bahagyang nakabukas, ay nakatayo si Katrina. Isang ngiti ng tagumpay ang nakapaskil sa kanyang mukha. Hindi sila tumulong. Pinanood lang nila siya. Ang sakit ng lason ay walang-wala kumpara sa sakit ng katotohanang iyon. Ang kanyang pagmamahal, ang kanyang buhay, ang kanyang tiwala. Lahat ay isang malaking kasinungalingan na binuo para wasakin siya. Habang unti-unti siyang nilalamon ng dilim, isang tanong na lang ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na dala niya hanggang sa huling pintig ng kanyang puso. Bakit? Marco, bakit? Ang unang bumungad sa kamalayan ni Elara ay ang amoy. Amoy ng antiseptic at sariwang hangin mula sa labas. Hindi ito ang amoy ng kamatayan. Hindi ito ang amoy ng impyerno. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo. Puti. Isang puting kisame. Iginagalaw niya ang kanyang mga daliri. Naramdaman niya ang lambot ng kumot na bumabalot sa kanya. Buhay ako. Ang tanong ay parang isang kidlat na gumising sa bawat himaymay ng kanyang katawan. Napabalikwas siya ng bangon, ngunit isang matinding hilo ang naramdaman niya. Napahawak siya sa kanyang ulo. Dahan-dahan lang, Ma'am Elara. Isang pamilyar na boses, matatag at mahinahon. Lumingon siya at nakita ang isang lalaking nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Matangkad, malapad ang balikat, at may mga matang puno ng pag-aalala. Gabriel? Bulong ni Elara. Si Gabriel Santos, ang dating pinuno ng mga bodyguard ng kanyang ama. Ang taong pinagkakatiwalaan nila ng husto na bigla na lang nag-resign pagkatapos ng aksidente ni Papa. Paano? Nasaan ako? Patay na dapat ako, sabi ni Elara. Ang boses ay nanginginig pa rin sa takot at pagkalito. Nakita ko, si Marco, si Katrina. Nilaso nila ako. Tumango si Gabriel. Nasa isang private rest house tayo sa Tagaytay, ma'am. Ligtas po kayo dito. Lumapit ito at inabutan siya ng isang basong tubig. At hindi po lason ang nainom ninyo. Kumunot ang noo ni Elara. Anong ibig mong sabihin? Naramdaman ko. Ang panlalamig. Ang dilim. Alam kong may binabalak si Sir Marco. Paliwanag ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa mga mata ni Elara. Matagal ko na siyang sinusubaybayan. Pinalitan ko ang lason na inihanda niya ng isang malakas na gamot pampatulog. Isang klase ng substansya na nagdudulot ng deep coma at bumabagal sa tibok ng puso na parang patay na ang isang tao sa hindi sanay na tumingin. Isang saglit na katahimikan. Pinoproseso ni Elara ang lahat. Kaya pala, ang lahat ng nangyari ay totoo. Hindi siya nananaginip. Bakit mo ginawa to, Gabe? Bakit ka umalis noon?
Tanong ni Elara, ang sakit ay muling bumabalik. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Gabriel. Umiwas ito ng tingin at sa unang pagkakataon, nakita ni Elara ang matinding pagsisisi sa mukha ng matapang na lalaki. May utang ako sa papa ninyo, Ma'am Elara. Isang utang na hindi ko nabayaran. Nagsimula itong magkwento. Noong araw na maaksidente si Sir Sandoval, hindi iyon aksidente. Parang may bombang sumabog sa loob ng isipan ni Elara. Ano? Pinagbantaan ako ni Marco. May hawak siya laban sa pamilya ko. Pinilit niya akong manahimik. Ang sabi niya, kung mag-iingay ako, madadamay ang mga kapatid ko, kaya umalis ako. Pero hindi ako tumigil sa pag-iimbestiga at ang lahat ng hinala ko ay tama. May kinuha si Gabriel mula sa kanyang bulsa, isang maliit na digital recorder. Ito ang magpapatunay sa lahat. Inabot niya ito kay Elara. Nanginginig ang mga kamay nito habang tinatanggap ang malamig na metal. Pakiramdam niya ay hawak niya ang isang granada na malapit nang sumabog. Pinindot ni Gabriel ang play button. Unang narinig ni Elara ang boses ni Marco. May halong pagkayamot. Bakit ba kailangan pa nating pag-usapan to, Katrina? Tapos na. Sumunod ang tila ahas na boses ni Katrina. Gusto ko lang makasiguro, Marco, na wala nang sabit, na wala nang makakahukay sa nangyari sa matanda. Isang tawa. Isang mapanuyang tawa mula kay Marco. Isang tawa na hindi kailanman narinig ni Elara mula sa kanya. Relax. It was a perfect accident. Sinong mag-aakala na ang preno ng sasakyan ng isang bilyonaryo ay bigla na lang papalya? Malinis ang pagkakagawa. Wala nang Sandoval na hahadlang sa atin maliban sa isang inutil na asawa na kaya kong paikutin sa aking mga daliri. Inutil na asawa. Bawat salita ay parang isang punyal na paulit-ulit na itinarak sa puso ni Elara. Ang lalaking minahal niya. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ng pamana ng kanyang ama. Siya ang pumatay sa kanyang papa. Ang lahat ay bahagi ng isang napakahabang plano. Ang kanilang kasal, ang kanilang pagsasama, lahat ay isang malaking dula para makuha ang yaman ng kanyang pamilya. Isang ungol ng matinding sakit ang kumawala mula sa lalamunan ni Elara. Hindi luha. Isang tunog ng isang pusong literal na dinudurog. Hinagis niya ang recorder sa pader at ito'y nabasag sa maliliit na piraso. Ngunit ang boses ni Marco ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Inutil na asawa. Napatayo siya. Naglakad-lakad sa silid na parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Ang sakit ay napalitan. Ang lungkot ay naging isang nag-aalab na apoy. Ang mga luha na kanina pa gustong pumatak ay natuyo. At sa halip ay isang malamig, matigas na determinasyon ang pumalit. Huminto siya sa harap ng isang malaking salamin. Ang nakita niya ay isang babaeng may magulong buhok, maputlang mukha, at mga matang namumugto sa pag-iyak. Isang babaeng mahina. Isang babaeng nagpauto. Isang inutil. Hindi na. Nakahanda na ang lahat, ma'am, sabi ni Gabriel na tila nababasa ang pagbabago sa aura ni Elara. Peke ang death certificate mo. Sa mata ng mundo, si Elara Sandoval ay namatay dahil sa atake sa puso. Walang autopsy na naganap dahil iyon ang huling habilin mo na sinunod ni Marco. Peke ang libing. Peke ang lahat. Humarap si Elara sa salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Hindi na niya ito kilala. O marahil, ngayon niya lang ito tunay na nakikilala. Ang babaeng nasa salamin ay hindi na ang Elara na sunod-sunuran. May nakita siyang gunting sa ibabaw ng isang mesa. Kinuha niya ito. Walang pag-aalinlangan, dinampot niya ang isang malaking bahagi ng kanyang mahabang buhok. Ang buhok na laging hinahaplos ni Marco, ang buhok na sinasabi nitong mahal na mahal niya. Snip. Ang tunog ng gunting ay matalas at pinal. Nalaglag sa sahig, ang unang hibla ng kanyang dating buhay. Snip.
Snip! Snip! Patuloy siya sa paggupit. Bawat gupit ay isang pagputol sa ugnayan niya sa nakaraan. Bawat hiblang nalalaglag ay isang kasinungalingan, isang alaala na tinatapon. Hindi pantay, magulo. Ngunit hindi iyon mahalaga. Nang matapos siya, isang bagong babae ang tumingin pabalik sa kanya mula sa salamin. Isang babaeng may maikling buhok at may mga matang nagliliyab sa apoy ng paghihiganti. Patay na si Elara Sandoval, deklara niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng bagsik na hindi pa naririnig ni Gabriel kailanman. Pinatay siya ng sarili niyang asawa. Lumingon siya kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng anumang luha. Tanging determinasyon. Mula ngayon, ako si Ayla. Isang taon ang lumipas. Isang makintab na itim na sasakyan ang huminto sa harap ng naglalakihang gusali ng Sandoval Corp. Bumukas ang pinto at isang babae ang lumabas. Nakasuot ito ng isang mamahaling itim na business suit, stiletto heels at dark sunglasses na nagtatago sa kanyang mga mata. Ang kanyang kilos ay may bigat ng kapangyarihan at kumpiyansa. Bawat empleyadong madaanan niya ay napapalingon, napapatanong kung sino ang misteryosong babaeng ito na may aroganteng aura. Pumasok siya sa lobby, tinanggal niya ang kanyang salamin at inilibot ang kanyang tingin sa paligid. Sa malaking pader, nakaukit ang pangalan ng kumpanya, Sandoval Corp. Ngunit sa ilalim nito, sa mesa ng CEO ay ang pangalan ng kasalukuyang namumuno. Marco De Leon. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ng babae. Siya si Isla Villarasa at nagbalik na siya para bawiin ang lahat. Ang whiskey sa baso ni Marco De Leon ay kulay ginto, katulad ng sikat ng araw na tumatama sa mga salamin ng naglalakihang gusali sa Makati. Mula sa bintana ng kanyang opisina, ang dating opisina ng ama ni Elara, tanaw niya ang buong syudad, ang kanyang kaharian. Isang taon na ang nakalipas mula nang mawala si Elara. At sa loob ng isang taon, pinatunayan niya sa lahat na kaya niyang patakbuhin ang Sandoval Corp. Nang mas mahusay kaysa sa matandang Sandoval. Lumapit si Katrina mula sa likuran, niyakap siya sa leeg. Ang kanyang halik ay mainit, may lasa ng tagumpay at mamahaling lipstick. Ano ang iniisip mo, mahal? Tanong nito. Ang boses ay malambing. Ang hinaharap, sagot ni Marco. Itinaas ang kanyang baso. Ang ating hinaharap. Nagsalin din ng whiskey si Katrina sa sarili niyang baso. Para sa atin, sabi niya, itinaas ito para sa isang tagay. At para sa lahat ng pinaghirapan nating makuha. Nagtagay sila. Ngunit habang umiinom, isang anino ang dumaan sa isipan ni Marco. Isang alaala. Ang mukha ni Elara sa huling sandali, puno ng pagtataka at sakit. Mabilis niya itong iwinaksi. Isang maliit na sakripisyo para sa lahat ng ito. Sulit ang lahat. Biglang may kumatok sa pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang kanyang executive assistant, si Alex na may bakas ng pag-aalala sa mukha. Sir, sorry sa abala, sabi ni Alex tila nag-aalangan. May kailangan lang po kayong malaman. Ano yon? Inis na tanong ni Marco. Ayaw niyang naiistorbo ang kanyang pagre-relax. May isang investor po na palihim na bumibili ng malaking porsyento ng shares ng Sandoval Corp sa stock market. Ulat ni Alex, inilapag ang isang folder sa mesa ni Marco. Nagsimula lang noong 1 linggo, pero napaka-agresibo po ng pagbili niya. Binuksan ni Marco ang folder. Ang pangalan sa itaas ay blanco. Isang shell corporation, ngunit sa ilalim, may nakasulat na pangalan ng kinatawan. Isla Villarasa. Isla Villarasa? Ulit ni Marco. Sino yan? Bago ba yan sa industriya? Wala po tayong masyadong record tungkol sa kanya, sir. Bigla na lang siyang lumitaw. Pero base sa laki ng pondo niya, hindi siya basta-basta.
Ibinagsak ni Marco ang folder sa mesa. Isang maliit na inis ang nagsimulang kumulo sa loob niya. Hayaan mo siya. Marami nang sumubok na agawin ng kumpanyang to. Walang sino man ang nagtagumpay. Ngunit sa sumunod na linggo, ang Isla Villarasa ay naging isang malaking tinik sa kanyang lalamunan. Nagpatawag ito ng isang biglaang shareholders meeting. At bilang isang may-ari ng malaking porsyento ng shares, may karapatan itong gawin yon. Dumating ang araw ng pulong. Puno ang boardroom. Nandoon ang mga matatandang miyembro ng board na tapat pa rin sa pamilya Sandoval. Ang kanilang mga mukha ay laging nakasimangot sa tuwing nakikita si Marco. Naroon si Katrina, nakaupo sa kanyang tabi, simbolo ng kanilang kapangyarihan. Sinubukan ni Marco na maging kalmado at kontrolado. Biglang bumukas ang pinto ng boardroom. Tumahimik ang lahat. Pumasok ang isang babae. Matangkad, balingkinitan, nakasuot ng itim na suit na tila hinulma sa kanyang katawan. Ang kanyang maikling buhok ay nagbibigay diin sa kanyang matalas na panga at matapang na mga mata. Naglalakad siya na tila pag-aari niya ang buong silid. Bawat hakbang ay may bigat at layunin. Napatingin si Marco at sa isang saglit parang huminto ang kanyang paghinga. May kung anong pamilyar sa babaeng ito. Hindi ang mukha, iba ang mukha. Mas matalas, mas malamig. Ngunit ang kanyang mga mata, sa likod ng matigas na ekspresyon, may nakita siyang isang kislap na pamilyar. Isang kislap na minsan na niyang nakita sa mga mata ng kanyang asawa. Umupo si Isla Villarasa sa kabilang dulo ng mahabang mesa, diretsong nakatingin kay Marco. "Good morning, everyone!" Bati ni Isla. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim. "I am Isla Villarasa at nandito ako para pag-usapan ang kinabukasan ng Sandoval Corp." Sa sumunod na oras, tinalakay ni Isla ang kanyang mga plano. Ngunit hindi lang iyon. Sa bawat slide ng kanyang presentasyon, ipinakita niya ang mga kahinaan sa pamamalakad ni Marco, ang mga proyektong nalugi, ang mga desisyong dehado. Ginamit niya ang mga numero at datos na hindi kayang pasinungalingan ni Numan. Para siyang isang siruhano na maingat na hinihiwa at inilalantad ang bawat pagkakamali ni Marco sa harap ng buong board. Napatikom ang kamao ni Marco sa ilalim ng mesa. Pinagpapawisan siya ng malamig. Ang babaeng ito, kilala niya ang kumpanya. Masyado niyang kilala. Nang matapos ang presentasyon, tumayo si Isla. Tinitigan niya ang bawat miyembro ng board at sa huli, ang kanyang mga mata ay muling tumuon kay Marco. Isang malamig na ngiti ang dumaan sa kanyang mga labi. Isang ngiti na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa katawan ni Marco. "Mr. De Leon, magaling ang iyong mga nagawa para palaguin ang iyong sariling yaman gamit ang pondong hindi sayo," sabi ni Isla. Ang bawat salita ay malinaw at puno ng pang-uuyam. Lumapit siya ng kaunti sa mesa, sapat na para marinig siya ng lahat. "Pero nagbalik ako para bawiin ang hindi kailanman naging sayo. Ang kanilang war room, gaya ng tawag dito ni Gabriel, ay isang modernong apartment unit sa isang hindi kilalang gusali sa Bonifacio Global City. Ang mga dingding ay natatakpan ng mga whiteboards na puno ng mga diagram, pangalan at numero. Sa gitna, isang malaking mesa ang puno ng mga financial reports at blueprints. Ito ang sentro ng mundo ni Isla. Ang Vista Grande project sa Laguna, sabi ni Isla. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa isang set ng blueprints. Ito ang pinakamalaking proyekto ni Marco ngayong taon. Ang magpapatunay daw na mas magaling siya kaysa kay Papa. Isang bahid ng pait ang gumuhit sa kanyang boses sa huling mga salita. "Mukhang matibay ang plano niya, ma'am," sabi ni Gabriel habang pinag-aaralan ang mga dokumento. Ang mga supplier ay kilala sa industriya. Umiling si Ila. Hindi lahat. Ikinuha niya ang isang folder na may markang confidential. Ang contractor para sa primary materials, ang Solid Build Corp. Tinanggihan niya ni Papa
5 taon na ang nakalipas. May hinala siyang ginagamit ito para sa money laundering. Walang ebidensya, pero malakas ang kutob niya at hindi kailanman nagkamali ang kutob ni Papa. Ito ang kanyang alas. Ang mga bagay na alam lang ni Elara, ang mga kwento sa hapagkainan, ang mga bulong sa opisina na naririnig niya, ang mga intuition ng kanyang ama na ibinabahagi sa kanya. Ito ang mga sandatang gagamitin niya. Anong plano ninyo? Tanong ni Gabriel. Hindi natin siya kailangang patunayan na kurap, sagot ni Isla. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa malamig na kalkulasyon. Kailangan lang nating magtanim ng duda sa isipan ng mga investors niya. Kinagabihan, gamit ang isang burner phone at isang encrypted email address, nagpadala si Ayla ng isang anonymous tip sa isang kilalang business journalist. Ang tip ay maikli lamang, isang mungkahi na silipin ang katatagan ng pananalapi ng Solid Build Corp. Walang pangalan, walang ebidensya, isang maliit na binhi lamang ng pagdududa. Ngunit alam niyang sa mundo ng negosyo, ang isang maliit na binhi ay sapat na para maging isang malaking sunog. Kinabukasan, sinimulan niyang tawagan ang mga taong matagal nang tapat sa kanyang ama. Ang una sa listahan, si Mr. Romualdez, isang matandang miyembro ng board na laging kontra sa mga desisyon ni Marco. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop sa Alabang, malayo sa mga matang mapanuri ng Makati. Miss Villarasa, bati ni Mr. Romualdez, ang kanyang boses ay magalang ngunit may pag-aalinlangan. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Mr. Romualdez, simula ni Isla, alam kong malaki ang respeto ninyo kay Don Ricardo Sandoval. Biglang nagbago ang ekspresyon ng matanda. Si Ricardo ay higit pa sa isang business partner. Siya ay isang kaibigan. Kung ganoon, alam ninyong hindi niya hahayaan na ang kanyang pinaghirapan ay mapunta sa mga proyektong kahina-hinala, sabi ni Isla. Hindi niya direktang sinabi ang pangalan ng Solid Build Corp. Ngunit alam niyang naiintindihan siya ng matanda. Ang aking mentor ay laging nagsasabi na ang payo ninyo ay kasing halaga ng ginto, Mr. Romualdez. Madalas niyang ikwento ang panahon na nakuha ninyo ang Cebu Project habang naglalaro ng chess. Natigilan si Mr. Romualdez. Tinitigan niya si Isla ng matagal. Iyon ay isang personal na alaala. Isang bagay na iilan lang ang nakakaalam. Isang bagay na alam ni Elara. Hindi nagsalita ang matanda, ngunit isang bahagyang tango ang isinukli niya. Naintindihan niya ang mensahe. Ang pagkakataon para sa isang direktang komprontasyon ay dumating sa isang malaking charity gala. Ang lahat ng bigating pangalan sa negosyo at lipunan ay naroon. Pumasok si Ayla sa ballroom at gaya ng dati, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ngunit ang mga mata lang ni Marco ang mahalaga sa kanya. Nakita niya itong nakatayo sa kabilang dulo ng silid kasama si Katrina na nakakapit sa braso nito na parang isang mamahaling palamuti. Nilapitan siya ni Marco, isang pekeng ngamang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Miss Villarasa, isang sorpresa na makita ka dito. Gusto kong makita kung saan napupunta ang pera ng Sandoval Corp, Mr. De Leon. Sana naman ay sa charity at hindi sa bulsa ng iba. Tugon ni Isla, ang kanyang boses ay matamis, ngunit may lason. Tumawa si Marco ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Lagi kang matalas magsalita. Habang nagsasalita ito, itinaas nito ang kanyang kamay para ayusin ang kanyang kurbata. At doon, nakita ito ni Isla, ang relo. Isang Patek Philippe, ang relo na pinag-ipunan niya ng 6 na buwan para ibigay dito noong kanilang 3 anibersaryo. Ang relong isinuot nito noong gabing sinubukan siyang patayin. Parang may humaplos na yelo sa kanyang puso. Humigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang kopitan ng champagne. Sa isang saglit, ang pader na yelong maingat niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay nagkaroon ng lamat. Ang sakit ay napakatindi.
Halos hindi niya kayang huminga. Napansin ni Marco ang bigla niyang pananahimik. May problema ba, Miss Villarasa? Pilit na ibinalik ni Isla ang kanyang tingin sa mukha ni Marco. Iniiwasang tumingin sa relong iyon. Ang mga mata mo, sabi ni Marco, bahagyang kumunot ang noo, tila may sinusubukang alalahanin. Nagpapaalala sila sa akin ng isang taong dati kong kilala. Ang mga salitang yon ay isang sampal. Bumalik ang lakas ni Isla, dala ng galit. Marahil ay nakakakita ka lang ng mga multo kung saan-saan, Mr. De Leon. Malamig niyang sagot. Sabi nila, sintomas daw yan ng isang konsensyang hindi matahimik. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Tinalikuran niya si Marco. Naglakad palayo na may kumpiyansa. Ngunit sa loob-loob niya, nanginginig ang kanyang mga kamay. Paglabas niya ng ballroom, naghihintay na sa kanya si Gabriel. Sumakay siya sa kotse ng walang imik. Okay lang po kayo, ma'am? Tanong ni Gabriel, napansin ang tensyon sa kanyang mukha. Hindi sumagot si Isla. Tumingin lang siya sa bintana, pinapanood ang mga ilaw ng syudad na lumilipas. Ang nakikita lang niya ay ang kislap ng relong iyon, ang simbolo ng pagmamahal na ginawa niyang sandata para sa paghihiganti. Sa loob ng ballroom, hindi maalis sa isipan ni Marco ang mga mata ni Isla Villarasa, ang pamilyar na kislap ng sakit, ang malamig na tapang. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang pinuno ng security. Gusto kong imbestigahan mo ang isang tao. Utos niya, ang boses ay mababa at mapanganib. Ang pangalan niya ay Isla Villarasa. Alamin mo ang lahat, bawat detalye ng nakaraan niya. Wala kang palalampasin. Isang linggo na ang lumipas mula nang ibigay ni Marco ang utos at ngayon, ang resulta ay nasa ibabaw ng kanyang mesa. Isang makapal na folder na may nakasulat na Villarasa Isla, background check. Binuksan niya ito nang may pananabik. Inaasahan na makakakita ng isang butas, isang dumi, isang bahid, sa perpektong imahe ng babae. Walang laman. Ang report ay perpekto. Masyadong perpekto. Ang bawat detalye ng buhay ni Isla Villarasa ay naroon. Nag-aral sa isang eksklusibong universidad sa Switzerland. Nagmana ng malaking yaman mula sa isang pamilyang Europeo. At nagpalago ng kanyang pera sa pamamagitan ng matatalinong investment sa Hong Kong at Singapore. Walang anumang kahina-hinala. Walang koneksyon sa Pilipinas maliban sa kanyang bagong interes sa Sandoval Corp. Imposible, bulong ni Marco sa sarili. Walang taong ganito kalinis. Sa galit, hinagis niya ang folder sa pader. Kumalat ang mga papel sa sahig na parang mga puting dahon sa taglagas. Ang bawat pahina ay isang insulto sa kanyang talino. Isang patunay na may isang taong mas magaling magtago ng sikreto kaysa sa kanya. Ang presyon ay nagsimulang maramdaman hindi lang sa kanyang opisina, kundi pati na rin sa boardroom. Ang anonymous tip na itinanim ni Isla ay namunga na. Isang ang article ang lumabas sa isang malaking business newspaper, nagtatanong sa kredibilidad ng mga kasosyo sa Vista Grande Project. Sa sumunod na board meeting, si Marco ay parang isang leon na nakakulong sa hawla. Binabakbakan siya ng mga tanong mula sa mga miyembrong dati tikom lang ang bibig, pinangungunahan ni Mr. Romualdez. Marco, kailangan nating i-review ang kontrata sa Solid Build Corp. Sabi ng matanda. May mga issue na lumalabas tungkol sa kanilang cash flow. Walang issue. Madiing sagot ni Marco, ang kanyang boses ay masyadong malakas, masyadong depensibo. Gawa-gawa lang yan ng mga kalaban na gustong sirain ang proyekto. Itutuloy natin ito, with or without your full support. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga miyembro ng board ay nagkatinginan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkadismaya sa biglaang pag-outbursts ng kanilang CEO. Nakita ni Marco ang tingin nila, ang tingin ng pagdududa. Ang tensyon ay dinala niya hanggang sa kanyang pag-uwi.
Ano bang problema mo, Marco? Salubong sa kanya ni Katrina sa kanilang penthouse unit. Tumawag sa akin si Mr. Hernandez. Sinabi niyang sinigawan mo daw ang buong board. Pinapahiya mo ang sarili mo. Wala kang alam sa nangyayari. Sigaw ni Marco. Yung babaeng yon, si Villarasa, may ginagawa siya. Alam ko. At ano naman, isang business rival. Ganyan talaga ang laro, di ba? Sabi ni Katrina, puno ng pagkayamot. Pero mula nang dumating yan, wala ka nang ginawa kundi maging paranoid. Baka naman masyado mo lang siyang iniisip. Hindi mo naiintindihan. Giit ni Marco. May mali sa kanya. May kakaiba. Ang kakaiba dito ay ikaw. Ganti ni Katrina. Hinahayaan mong sirain ng isang babaeng hindi mo kilala ang lahat ng pinaghirapan natin. Mag-focus ka, Marco, bago pa mahuli ang lahat. Tumalikod si Katrina at pumasok sa kanilang silid. Malakas na isinara ang pinto. Naiwang mag-isa si Marco sa sala. Ang kanyang isipan ay gulong-gulo. Nagtungo siya sa kanyang private bar at nagsali ng 3 daliri ng whiskey sa isang baso. Ininom niya ito ng isang lagok. Ang init ng alak ay gumapang sa kanyang lalamunan, ngunit hindi nito napawi ang lamig ng pag-iisa na kanyang nararamdaman. Nagsalin siya ulit at ulit. Habang lumalalim ang gabi, ang mga anino sa kanyang isipan ay nagsimulang magsalita. Naalala niya ang mga araw bago ang lahat ng ito, ang mga panahong simple lang. Naalala niya ang lambing ni Elera. Ang paraan nito kung paano siya alagaan kapag pagod siya. Ang tahimik nitong suporta na hindi humihingi ng anumang kapalit. Si Elara ay ang kanyang kapayapaan, isang kapayapaan na kailangan niya para balansehin ang kanyang nagngangalit na ambisyon. Isang kapayapaan na siya mismo ang sumira. Isang kakarampot na pagsisisi ang gumapang sa kanyang puso. Kasing pait ng alak na kanyang iniinom. Ano kaya kung iwinaksin niya ang isiping iyon? Huli na ang lahat. Lasing na pumasok si Marco sa kanilang silid tulugan. Nakahiga na si Katrina, nakatalikod sa kanya. Umupo siya sa gilid ng kama. Naramdaman niya ang paggalaw nito, ang pagharap nito sa kanya. Naramdaman niya ang kamay ni Katrina sa kanyang pisngi. Isang haplos na dapat sana'y nagbibigay aliw, ngunit sa halip ay parang balat ng ahas. Marco, malamig na bulong ni Katrina. Ang galit kanina ay napalitan ng pagkukunwari. Hayaan mo na yon. Bukas, aayusin natin ang lahat. Humarap si Marco. Ang kanyang paningin ay malabo dahil sa alak. Ang ilaw mula sa bintana ay nagbibigay ng malambot na liwanag sa mukha ni Katrina. Ngunit sa lasing niyang isipan, hindi si Katrina ang kanyang nakikita. Nakikita niya ang malumanay na ngiti, ang maamong mga mata, ang babaeng walang sawang umunawa sa kanya. Hinaplos niya ang mukha nito. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi. Elera, bulong niya. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang mga labi na parang isang panalangin, isang sumpa. Patawarin mo ako, Elera. Ang malambot na haplos sa kanyang pisngi ay biglang nawala. Isang malutong na sampal ang dumapo sa mukha ni Marco, nagpagising sa kanya mula sa kanyang kalasingan. Ang hapdi ay kumalat sa kanyang pisngi, kasabay ng pagkabigla. Nakatayo na si Katrina sa gilid ng kama. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng galit na hindi pa nakikita ni Marco kailanman. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ano ang sabi mo? Sigaw niya. Ang bawat salita ay puno ng kamandag. Ulitin mo ang sinabi mo. Katrina, ako. Nagsimulang magpaliwanag si Marco, ngunit huli na. Patay na siya. Naintindihan mo ba? Umalingaw ang boses ni Katrina sa buong silid, nanginginig sa galit. Ilang beses ko bang kailangang sabihin sa'yo na patay na ang putang inang babaeng yun? 1 taon na siyang nabubulok sa lupa, Marco. Pero ang multo niya, nandito pa rin sa pagitan natin. Dinuro niya si Marco. Ang kanyang daliri ay nanginginig.
Sinakripisyo ko ang lahat para sa'yo, para sa atin. At ito ang igaganti mo sa akin? Tatawagin mo ako sa pangalan ng patay mong asawa? Napatanga si Marco. Ang alak sa kanyang sistema ay biglang naglaho, napalitan ng malamig na takot. Nakita niya ang tunay na Katrina sa sandaling iyon. Hindi ang sopistikadang business partner, kundi isang babaeng desperada at mapanganib. Hindi ko sinasadya, Katrina. Lasing lang ako. Pakiusap niya, sinusubukang pakalmahin ito. Ngunit umiling lang si Katrina. Ang mga luha ng galit ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga mata. Hindi ka lasing, Marco. Nagpapakatotoo ka lang. Sabi niya, ang boses ay basag na. Habang buhay, habang nasa tabi mo ako, habang ginagamit natin ang pera niya, habang nakatira tayo sa bahay na to, habang buhay, magiging anino lang ako ni Elara Sandoval. Tumalikod ito at naglakad palabas ng silid, isinara ang pinto ng malakas. Naiwan si Marcos sa kama. Ang pisngi ay namamanhid pa rin sa sampal. Ang katahimikan ng gabi ay mas mabigat kaysa dati. Hindi na niya naramdaman ang pagod o ang kalasingan. Ang naramdaman niya ay isang nakakabinging pag-iisa. Tama si Katrina. Patay na si Elara. Pero ang alaala nito ay mas buhay pa kaysa dati. Isang multo na hindi lang siya ang minumulto, kundi pati na rin ang pundasyon ng bagong buhay na itinayo nila sa ibabaw ng mga kasinungalingan. At sa pagdating ni Isla Villarasa, ang multong iyon ay tila nagkaroon ng bagong mukha. Isang mukha na determinado siyang wasakin. Ang mapa ng kanilang giyera ay nakalatag sa mesa. Bawat dokumento, bawat financial projection, bawat pirma na kailangan, lahat ay nasa ayos. Ito na ang huling yugto, ang huling pako sa kabaong ni Marco de Leon. Nakausap ko na si Mr. Romualdez at ang dalawa pa sa mga board members. Ulat ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Sa oras na ipresenta mo ang ebidensya ng pag-pull out ng mga investors ng Vista Grande Project, kasabay ng mga dokumento ng Solid Bill Corp, wala na siyang takas. We can call for a vote of no confidence. Tumanggo si Isla. Ang kanyang muka ay isang maskara ng malamig na determinasyon. Hinawakan niya ang pluma. Sa harap niya ay ang final proxy statement mula sa mga alyado nilang shareholders. Ang kailangan na lang ay ang pirma niya para opisyal na simulan ang pag-atake sa susunod na emergency board meeting bukas. Pagkatapos ng halos 1 taon, bulong niya sa sarili. Ang boses niya ay walang emosyon, ngunit sa loob-loob niya, isang bagyo ang nagwawala. Ang bawat gabi ng pagpupuyat, bawat sakit na tiniis, bawat luhang pinigilan, lahat ay hahantong sa araw ng bukas. Malapit na. Malapit na niyang mabigyan ng hustisya ang kanyang ama. Malapit na niyang mabawi ang lahat. Itinaas niya ang pluma, handa ng pumirma. Ngunit bago pa man dumampi ang dulo nito sa papel, biglang nag-ring ang cellphone ni Gabriel. Isang espesyal na tunog para sa mga tawag na kailangan ng agarang pansin. Nakita ni Isla ang pagbabago sa mukha ni Gabriel habang sinasagot nito ang tawag. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong. Ang kanyang panga ay tumigas. Saan? Maikling tanong ni Gabriel sa kausap. Okay, send me the photo, now. Pagkababa ng tawag, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanilang war room. Hindi nagsasalita si Gabriel. Tinititigan lang siya nito. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Isla dati. Awa. Anong nangyari? Tanong ni Isla. Ang kanyang puso ay biglang nagsimulang kumabog ng mabilis. Hindi sumagot si Gabriel. Maya-maya, tumunog ang cellphone nito. May natanggap na mensahe. Dahan-dahan, iniharap nito sa kanya ang screen. Isang litrato, si Katrina Reyes. Lumalabas mula sa isang kilalang OBGYN clinic. Ang kanyang damit ay maluwag. Ngunit hindi nito maitago ang isang maliit, ngunit malinaw na umbok sa kanyang tiyan.
Ang kanyang isang kamay ay nakahawak doon, isang kilos ng isang nag-aalagang ina. Nabitawan ni Isla ang hawak niyang pluma. Gumulong ito sa sahig, ngunit hindi niya narinig ang tunog. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na dagundong ng kanyang dugo sa kanyang mga tainga. Hindi, pabulong niyang sabi, hindi totoo yan. Nag-swipe si Gabriel sa screen. Ang sumunod na litrato ay isang malabong kopya ng isang medical certificate. Malinaw ang mga salita. Positive. Estimated gestational age, 14 weeks, 14 na linggo. Buntis si Katrina. Buntis siya sa anak ni Marco. Ang hangin sa silid ay biglang nawala. Hindi siya makahinga. Ang mga dokumento sa mesa, ang mga plano, ang mga numero, lahat ay biglang nawalan ng kulay, nawalan ng saysay. Isang bata, isang inosenteng bata na walang kasalanan. Paano niya wawasakin ang ama ng isang sanggol na malapit ng isilang? Paano niya ipagkakait sa isang bata ang kinabukasan nito kahit pa ang amang iyon ay isang demonyo? Ang kanyang paghihiganti ay para sa hustisya, hindi para sa pagwasak ng isang inosenteng buhay. Ang pader na yelo na maingat niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Ang lakas na inipon niya sa loob ng isang taon ay biglang naglaho. Sa isang iglap, bumalik siya sa pagiging si Elera. Ang babaeng nangangarap magkaroon ng sariling pamilya. Ang babaeng umiyak nang sabihin ng doktor na mahihirapan siyang magkaanak. Isang malakas na sigaw ng pighati ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ginalaw niya ang kanyang kamay at iwinaksi ang lahat ng dokumento sa mesa. Ang perpektong plano ay nagkalat sa sahig, mga pira-pirasong papel na wala ng silbi. Napaluhod siya. Ang lakas sa kanyang mga tuhod ay tuluyan ng nawala. Doon, sa gitna ng mga nagkalat na abo ng kanyang paghihiganti, niyakap niya ang kanyang sarili at humagulgol. Ang mga luhang matagal niyang kinimkim ay bumuhos na parang isang sirang dam. Ang mga iyak na pinigilan niya sa loob ng isang taon ay sabay-sabay na kumawala. Lumapit si Gabriel, lumuhod sa tabi niya. Hindi ito nagsalita. Hinayaan lang siya nitong ilabas ang lahat ng sakit. Pagkaraan ng ilang sandali, sa pagitan ng kanyang mga hikbi, narinig niya ang mahinang tanong ni Gabriel. Anong gagawin natin ngayon, Isla? Tumingala si Isla, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang apoy sa kanyang mga mata ay wala na. Napalitan ito ng isang basag at walang buhay na tingin. Hindi ko alam. Sagot niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hindi ko na alam. Ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos. Bawat patak ay humahampas sa salamin ng kotse na parang maliliit na luhang galing sa kalangitan. Sa loob, ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa kulog na paminsan-minsay dumadagundong sa malayo. Hindi alam ni Isla kung gaano na siya katagal na nakatulala lang sa bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay malalabo. Mga mantsa ng kulay sa isang madilim na canvas. Ang kanyang isipan ay blanko. Ang kanyang puso ay isang malaking butas. Simula kagabi, wala siyang ginawa kundi umupo sa dilim ng kanilang war room na papaligiran ng mga pira-pirasong papel ng kanyang bigong paghihiganti. Walang salita, walang luha. Tila naubos na ang lahat ng emosyon sa kanyang katawan at ang naiwan na lang ay isang nakakamanhid na pakiramdam ng pagkatalo. Hindi niya alam kung saan sila pupunta. Nagmamaneho lang si Gabriel. Hindi rin ito nagsasalita. Marahil ay alam nitong walang salita ang kayang maghilom sa sugat na natamo niya. Huminto ang sasakyan. Doon lang napansin ni Isla kung nasaan sila. Isang pamilyar na lugar. Ang sementeryo kung saan nakahimlay ang kanyang ama. Bumukas ang pinto ng kotse. Isang payong ang lumitaw sa kanyang bintana. Hawak ni Gabriel. Ma'am, mahinang sabi nito. Bumaba si Ayla. Ang malamig na hangin at ambon ay yumakap sa kanya. Naglakad sila sa basang damuhan. Ang tanging tunog
ay ang lagapak ng kanilang mga sapatos at ang walang katapusang pagpatak ng ulan. Huminto sila sa harap ng dalawang puntod na magkatabi. Ang isa ay enggrande, gawa sa itim na marmol, nakaukit ang pangalan, Ricardo Sandoval, minamahal na ama at tagapagtatag. Ang isa naman ay simple lang, puti at malinis. Elara Sandoval, minamahal na asawa. Ang puntod niya, ang puntod ng babaeng pinatay niya para lang bigyan daan si Isla. Ngayon, habang nakatayo siya sa harap nito, isang mapait na kabalintunaan ang sumampal sa kanya. Para saan ang lahat? Para saan ang kanyang pagkamatay kung sa huli wala rin siyang magagawa? Patawarin mo ako pa, bulong niya sa hangin. Ang boses ay nanginginig. Nabigo kita. Napaluhod siya sa basang lupa, hindi na alintana ang putik na dumidikit sa kanyang mamahaling damit. Napahawak siya sa malamig na marmol ng puntod ng kanyang ama. Ang sakit-sakit na pa. Humagulgol siya. Gusto ko nang sumuko. Gusto ko nang tapusin ang lahat ng to. Naramdaman niya ang presensya ni Gabriel sa kanyang likuran. Hindi ito nagsalita para pigilan siya. Hindi siya sinabihan na magpakatatag. Hinayaan lang siya nitong maramdaman ang bigat ng kanyang kabiguan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita ito. Ang boses ay kalmado at matatag sa gitna ng unos. Noong gabing tinakas ko kayo mula sa bahay ninyo, ma'am. Simula ni Gabriel. Habang wala kayong malay, may ibinulong kayo. Natigilan si Isla sa pag-iyak. Paulit-ulit ninyong sinasabi, si Papa, kailangan ng hustisya ni Papa. Pagpapatuloy ni Gabriel, iyon ang unang mga salita ninyo. Hindi ang sakit na ginawa sa inyo ni Marco. Hindi ang pagtataksil niya, kundi ang hustisya para sa inyong ama. Dahan-dahang tumayo si Isla, humarap kay Gabriel. Wala nang hustisya, Gabe? Pait niyang sagot. May bata nang madadamay. Hindi ko kaya. Tama ka. Pagsang-ayon ni Gabriel, isang bagay na ikinagulat ni Isla. Walang kasalanan ng bata. Pero ang tanong, hahayaan mo ba na ang kasalanan ng mga magulang niya ay hindi mapagbayaran? Hinawakan ni Gabriel ang payong ng mas mahigpit. Sinimulan ninyo ito hindi lang para sa paghihiganti. Sinimulan ninyo ito para bawiin ang Sandoval Corp, ang legacy ng inyong ama na ninakaw ng isang mamamatay tao, para protektahan ang libo-libong empleyado na umaasa sa kumpanyang iyon. Tinitigan ni Gabriel ang mga mata ni Ayla. Ang pagiging ina ay isang biyaya, hindi isang lisensya para gumawa ng kasamaan. Hindi mo kailangang saktan ng bata para panagutin si Marco sa kanyang mga krimen. Ang kailangan mo lang ay maging mas matalino kaysa sa kanya. May kung anong nagbago sa isipan ni Ayla. Ang mga salita ni Gabriel ay parang isang sinag ng liwanag sa madilim na silid ng kanyang pag-iisip. Hustisya, legacy, proteksyon. Ang mga salitang yon ay mas malaki kaysa sa kanyang personal na sakit. Mas malaki kaysa sa kanyang paghihiganti. Ang bata ay hindi kalasag ni Marco. Ito ay isang inosenteng buhay na kailangan ding protektahan mula sa isang halimaw na ama. Dahan-dahan, pinunasan ni Isla ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Ang ulan ay nagsisimula ng tumila. Ang mga ulap ay unti-unting umaalis, nagbibigay daan sa isang mahinang sinag ng araw. Tumingin siya muli sa puntod ng kanyang ama, pagkatapos ay sa puntod ni Elara. Hindi pa tapos ang laban. Nagkamali lang siya ng iniisip na sandata. Akala niya, ang sandata niya ay galit. Ngayon, naintindihan na niya. Ang tunay niyang sandata ay ang pagmamahal niya sa kanyang ama at sa lahat ng iniwan nito. Humarap siya kay Gabriel at sa unang pagkakataon, sa loob ng 24 na oras, bumalik ang apoy sa kanyang mga mata. Mas maliwanag, mas matatag. Tama ka, sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig,
matalas, at puno ng isang bagong klase ng determinasyon. Itutuloy natin ang plano. Tinitigan niya si Gabriel ng may kakaibang tingin. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko lang babawiin ang kumpanya. Sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ang lahat. Ang katahimikan ni Isla Villarasa ay musika sa pandinig ni Marco. 2 linggo na ang lumipas mula nang huli niyang makita ang anino nito. Walang bagong pagbili ng shares, walang mga patagong pakikipagpulong, walang mga misteryosong email na natatanggap ang mga business reporters. Tila ba ang babae ay isang bula na bigla na lang naglaho. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Pagmamayabang ni Marco kay Katrina habang hawak-hawak ang isang pares ng maliliit na sapatos ng sanggol sa isang mamahaling baby boutique. Naubusan na siya ng pera o kaya naman natakot na. Isang beses lang siyang sumubok tapos sumuko na agad. Isang matamis na ngiti ang isinukli ni Katrina. Hinahaplos ang kanyang medyo umuumbok ng tiyan. Ang tensyon sa pagitan nila noong nakaraang linggo ay naglaho na, napalitan ng isang bagong sigla, ang kanilang anak, ang kanilang tagapagmana. Ito ang naging pandikit na muling nagpatibay sa kanilang samahan. Tama ka, mahal. Gaya ng dati, sabi ni Katrina. Ngayon, pwede na tayong mag-focus sa kung ano talaga ang mahalaga. Ang mahalaga, ang kanilang pamilya, ang kanilang imperyo. Sa pagbabalik ni Marco sa opisina, ang kanyang kumpiyansa ay nasa pinakamataas nitong antas. Ipinatawag niya ang lahat ng posibleng investors para sa Vista Grande project. Sa isang magarbong presentasyon, ipinakita niya ang lahat ng mga numero, ang lahat ng mga pangako. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan at katiyakan. Ang Vista Grande ay hindi lang isang proyekto, deklara niya sa harap ng mga negosyante. Ito ang magiging simbolo ng bagong Sandoval Corp, isang legacy na ipapamana natin sa susunod na henerasyon. Habang nagsasalita siya, sa kabilang bahagi ng syudad, si Isla at Gabriel ay isa-isang tinatawagan ng mga investors na yon. Ang mga taong matagal nang may utang na loob sa pamilya Sandoval, ang mga taong mas piniling maniwala sa isang pangako ng hustisya kaysa sa isang pangako ng kita. Ang plano ay gumugulong na. Pagkatapos ng matagumpay na presentasyon, bumalik si Marco sa kanyang opisina na may ngiti sa labi. Ang mga kontrata ay halos pirmado na. Ang tagumpay ay abot kamay na niya. Sir, may sulat po para sa inyo. Sabi ni Alex, iniabot ang isang eleganteng itim na sobre. Binuksan ito ni Marco. Galing ito sa opisina ni Isla Villarasa. Isang formal na imbitasyon. You are hereby invited to an emergency meeting of the Board of Directors to be held tomorrow, 3:01 p.m. at the Sandoval Corp boardroom. Natawa si Marco. Isang malakas at mapanuyang tawa. Tingnan mo to, sabi niya kay Katrina, nakasunod lang niya. Ang huling hirit ng isang talunan. Magpapatawag siya ng meeting? Para saan? Para aminin na wala na siyang panlaban? Kailan daw ang meeting? Tanong ni Katrina. Bukas, 3:00 ng hapon. Sagot ni Marco. Ibinabato ang imbitasyon sa basurahan. Nagkatinginan sila ni Katrina at sabay na napangiti. Ang timing ay perpekto. Hindi ba't bukas din ng 1:00 ang press conference natin? Sabi ni Katrina. Eksakto, sabi ni Marco. Ang press conference kung saan ia-anunsyo natin ang Vista Grande project at lumapit siya at hinaplos ang tiyan ni Katrina ang pagdating ng bagong tagapagmana ng Sandoval Corp. Ang plano ay simple at napakatalino sa kanyang palagay. Sa pamamagitan ng pag-anunsyo ng pagbubuntis ni Katrina, makukuha niya ang simpatiya ng publiko at ng board. Sino ang maglalakas loob na tanggalin sa pwesto ang isang magiging ama? Sino ang wawasak sa pamilyang nagsisimula pa lang? Ang meeting ni Isla ay magiging isang sirko. Papasok siya doon,
Hindi bilang isang CEO na dehado, kundi bilang isang ama at isang bisyonaryo na may hawak ng kinabukasan sa kanyang mga kamay. Dumating ang araw ng press conference, puno ang function hall ng mga miyembro ng media, ang mga kamera ay nakatutok. Si Marco, sa kanyang pinakamagandang suit, ay handang-handa na. Nasa tabi niya si Katrina, maganda at kumikinang. Ready? Bulong niya kay Katrina. Ready, sagot nito. Kumapit ng mahigpit sa kanyang braso. Nagsimula na siyang maglakad patungo sa podium. Ito na yon, ang sandali ng kanyang ganap na tagumpay, ang pagsemento sa kanyang pangalan sa kasaysayan ng Sandoval Corp. 5 hakbang na lang ang layo niya sa mikropono nang biglang bumukas ng malakas ang pinto sa likuran ng hall. Lahat ay napalingon. Pumasok si Alex, ang kanyang executive assistant, hingal na hingal. Ang kanyang mukha ay putlang-putla na parang nakakita ng multo. Tumatakbo siya palapit kay Marco, walang pakialam sa mga kamera o sa mga taong nagtataka. "Sir!" Sigaw ni Alex, ang kanyang boses ay puno ng panik. "Sir Marco." "Ano ang problema, Alex? May press con ako." Inis na bulong ni Marco. Huminga ng malalim si Alex, tila sinusubukang habulin ang kanyang hininga at ang mga salitang kailangan niyang sabihin. "Sir," sabi nito, ang boses ay nanginginig. "Lahat po ng major investors para sa Vista Grande, sabay-sabay silang nag-pull out. Ngayon lang." Ang hangin sa loob ng boardroom ay malamig at hindi gumagalaw. Si Isla ay nakaupo sa kanyang silya, kalmado na parang isang reyna sa kanyang trono. Pinapanood ang bawat paggalaw sa silid. Ang mga miyembro ng board ay tahimik. Ang kanilang mga mukha ay mga maskara ng pag-aalala at pag-asa. Hinihintay nila ang pagsisimula ng bagyo. Eksaktong 3:30, bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Marco, kasunod si Katrina. Ang kanyang damit ay bahagyang gusot, ang kanyang buhok ay hindi maayos. Mayroong isang ligaw na tingin sa kanyang mga mata, isang tingin ng isang hayop na nasukol. Ngunit pilit niya itong tinatago sa likod ng isang aroganteng ngiti. "Pasensya na at nahuli kami," sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay pilit na pinapakalma. May inaasikaso lang na maliit na problema. Walang sumagot. Lahat ng mata ay nakatuon kay Isla. Tumayo si Isla. Walang anumang dokumento sa kanyang kamay. Ang lahat ay nasa kanyang isipan. "Salamat sa pagdalo ninyong lahat." Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Diretsahan na. Ang Sandoval Corp ay nasa bingit ng pagbagsak. Isang pindot lang sa remote na hawak niya. At ang malaking screen sa likod niya ay umilaw. Ang unang slide, Project Vista Grande, a case study in failure. "Sinungaling!" agad na sigaw ni Marco. Ang proyektong yan ang mag-aangat sa kumpanya. Binaliwala siya ni Isla. Isa-isa niyang ipinakita ang mga ebidensya. Ang mga email mula sa lahat ng investors na sabay-sabay na nag-pull out. Ang mga financial report mula sa Solid Build Corp na nagpapakita ng mga kahina-hinalang transaksyon. At ang huli, isang flowchart na malinaw na nagpapakita kung paano ang milyon-milyong pondo ng kumpanya ay unti-unting naililipat sa mga offshore accounts na nakapangalan kay Marco De Leon. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga miyembro ng board. Si Mr. Romualdez ay napailing na lang. Ang kanyang pinakamatinding hinala ay nagkatotoo. "Gawa-gawa lang yan." Desperadong sigaw ni Marco. Napatayo na. "Sinusubukan niya akong sirain. Kasabwat ko kayong lahat dito, tandaan ninyo." Ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Nang makita ni Marco na wala ng pag-asa, ginamit niya ang kanyang huling alas, isang senyas, at si Katrina ay tumayo, hinahaplos ang kanyang tiyan. "Hindi ninyo pwedeng gawin to." Umiiyak na sabi ni Katrina. "Paano na ang pamilya namin? Magiging ama na si Marco. Maawa kayo sa anak namin."
Ang buong silid ay muling natahimik. Ang lahat ay napatingin kay Isla, naghihintay sa kanyang reaksyon. Isang malamig na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Ila. Ang ngiting ito ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Talaga ba? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pang-uuyam. Sumenya siya kay Gabriel na nakatayo sa gilid. Ang screen ay muling nagbago. Ngayon, ang nakalagay ay isang medical file. Naka-highlight ang pangalan ni Marco. Ano yan? Kinakabahang tanong ni Katrina. Hindi siya sinagot ni Isla. Sa halip, nagsalita ito na parang isang propesor na nagtuturo. Aspermia, isang kondisyon kung saan ang isang lalaki ay walang kakayahang makabuo ng similya. Isang kondisyon na nakuha ni Marco de Leon mula sa isang car accident noong siya ay 16 na taong gulang. Tumingin si Isla kay Marco. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang patalim na tumutusok sa kaluluwa nito. Isang sikretong maingat mong tinago sa lahat. Tumingin siya kay Katrina, pati na rin sa kanya. Ang mukha ni Katrina ay nag-iba. Mula sa pag-iyak, naging pagkalito, at pagkatapos ay naging purong takot at pagtataksil habang nakatingin kay Marco. Gumuho ang mundo ni Marco. Ang huling panangga niya ay nawasak, pero hindi pa tapos si Isla. Iyan ay para sa kasinungalingan mo, sabi ni Isla. At ito? Muli siyang sumenyas kay Gabriel. Walang lumabas sa screen. Sa halip isang tunog ang pumuno sa buong silid. Ang tunog ng isang lumang audio recording. At pagkatapos, ang boses. Ang boses ni Marco, mas bata at arogante. Relax. It was a perfect accident. Sinong mag-aakala na ang preno ng sasakyan ng isang bilyonaryo ay bigla na lang papalya? Malinis ang pagkakagawa. Wala nang sandoval na hahadlang sa atin. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng lakas ni Marco ay bumigay. Napaluhod siya sa sahig, ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang sigaw na kumawala sa kanya ay hindi sigaw ng isang tao, kundi ng isang hayop na nasasaktan. Ang lahat ng kasamaan, lahat ng kasinungalingan, lahat ng krimen, lahat ay nakalantad na. Security! Sigaw ni Mr. Romualdez. Ngunit bago pa man makakilos ang security ng gusali, bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok ang 2 unipormadong pulis. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Tumayo si Isla mula sa kanyang upuan. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa gumugulong na anyo ni Marco sa sahig. Tumayo siya sa harap nito. Ang kanyang anino ay bumabalot sa natalo niyang kaaway. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nanlait. Sa isang malamig at pinal na boses, ibinulong niya ang mga salitang matagal na niyang gustong sabihin. Tapos na ang laro, Marco. Ang balita ay sumabog na parang isang bombang nuklear sa mundo ng negosyo sa Pilipinas. Sa bawat TV screen sa lobby ng Sandoval Corp, sa bawat cellphone ng mga empleyado, sa bawat headline ng online news sites, naroon ang mukha ni Marco de Leon. Ang kuha ay habang isinasakay siya sa sasakyan ng pulis, ang kanyang mukha ay nababalutan ng pagkagulat at pagkatalo. CEO, Eng Sandoval Corp, arestado dahil sa fraud at homicide. Mula sa bintana ng kanyang bagong opisina, ang dating opisina ng kanyang ama, pinapanood ni Isla ang lahat ng ito. Ngunit ang kanyang pakiramdam ay hindi tulad ng isang general na nanalo sa isang malaking giyera. Pakiramdam niya ay isa siyang manunood, isang estranghero sa sarili niyang kwento. Ang paghihiganti ay natupad na. Ang hustisya ay naibigay na. Ngunit bakit parang may kulang? Bakit merong isang malaking butas sa kanyang dibdib? Hindi ito tagumpay. Isa itong katapusan. Kinabukasan hinarang siya ng kanyang bagong sekretarya. Ma'am Isla, may naghihintay po sa inyo sa reception. Ayaw pong umalis. Si Miss Katrina Reyes daw po. Napahinto si Isla. Katrina. Sa lahat ng tao, hindi niya inaasahan na magkakaroon ito ng lakas ng loob na magpakita pa sa kanya. Papasukin mo siya.
Utos ni Ihla. Ang boses ay kalmado. Ilang sandali pa, pumasok si Katrina. Ang babaeng dati laging taas noo, nakasuot ng mga damit na sumisigaw ng kapangyarihan, ay ibang-iba na ngayon. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay namumugto sa kaiiyak, at ang kanyang suot ay isang simpleng bestida na hindi na makapagtago sa kanyang lumalaking tiyan. Wala na ang talas, ang apoy. Ang nasa harap ni Isla ay isang basag na babae. Napaluhod si Katrina sa sahig, isang malakas na hagulgol ang kumawala mula sa kanya. Patawarin mo ako, Elara. Patawarin mo ako. Elara. Tinawag siya nitong Elara. Hindi ko alam. Hindi ko alam na kaya niyang pumatay, sabi ni Katrina sa gitna ng kanyang mga hikbi. Ang alam ko lang, gusto naming makuha ang kumpanya. Akala ko, kapag nakuha ko ang lahat ng yun, magiging sapat na ako. Magiging masaya na ako. Pero nagkamali ako. Tinitigan lang siya ni Isla. Ang galit na dati niyang nararamdaman para sa babaeng ito ay wala na. Naglaho na kasama ni Marco. Ang nakikita niya na lang ay isa ring biktima. Biktima ng sarili nitong ambisyon. Biktima ng panloloko ng lalaking pareho nilang minahal sa magkaibang paraan. Tumayo si Isla, hindi para tulungan si Katrina, kundi para kumuha ng isang bagay mula sa kanyang drawer. Isang checkbook. Nagsulat siya roon at pinirmahan. Inilapag niya ang tseke sa mesa. Hindi kita mapapatawad, Katrina, dahil wala na akong pakialam. Sabi ni Isla, ang boses ay walang emosyon. Pero hindi kita sisirain. May buhay ka pang daladala. Kunin mo yan. Tumingin si Katrina sa tseke. Pagkatapos ay kay Ayla, ang kanyang muka ay puno ng pagtataka. Umalis ka na. Magsimula ka ng bago. Para sa anak mo, sabi ni Isla. Huwag mo siyang hayaang lumaki sa anino ng mga kasalanan natin. Kinuha ni Katrina ang tseke. Nanginginig ang mga kamay. Tumayo siya at yumuko bago mabilis na lumabas ng opisina. Dala ang isang bigat na binitawan at isang kinabukasang hindi niya inaasahan. Naiwang mag-isa si Isla sa malawak na opisina. Umupo siya sa malaking leather na upuan sa likod ng mesa ng kanyang ama. Ang upuang matagal niyang pinangarap na mabawi. Ang simbolo ng lahat ng kanyang ipinaglaban. Hinaplos niya ang makinis na kahoy ng mesa. Tumingin siya sa labas ng bintana sa nagtataasang mga gusali ng Makati. Nasa kanya na ang lahat. Ang Sandoval Corp, ang kapangyarihan, ang hustisya. Pero nasaan ang saya? Nasaan ang pakiramdam ng tagumpay? Ang nararamdaman lang niya ay isang nakakabinging katahimikan, isang nakakamanhid na kawalan. Ang apoy ng paghihiganti na bumuhay sa kanya sa loob ng isang taon ay tuluyan ng namatay. At ngayon, sa pagkawala nito, naramdaman niya ang lamig, naramdaman niya ang pag-iisa. Si Ihla Villarasa ay isang sandata, isang instrumentong ginawa para sa isang layunin. Ngayong tapos na ang giyera, ano na ang silbi ng isang sandata? Bumukas ang pinto. Pumasok si Gabriel, dala ang isang tasa ng mainit na tsa. Inilapag niya ito ng marahan sa mesa, sa tabi ng mga kamay ni Isla na nakapatong lang doon. Nagtagumpay ka, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay mahinahon. Hindi ito isang pagbati, kundi isang simpleng pagsasabi ng katotohanan. Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit isang taon, ang mga salitang lumabas sa bibig nito ay iba. Nagtagumpay ka, Elara. Ang pangalang iyon. Ang tunog niyon ay parehong pamilyar at banyaga. Parang isang lumang damit na hindi na niya alam kung kasya pa sa kanya. Napatingin siya kay Gabriel. Ang kanyang mga mata na dati puno ng apoy, ay ngayon ay puno ng isang malalim na kalituhan at kalungkutan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Pero ngayon, bulong niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng isang tanong
na matagal na niyang itinataw. Sino na ako, Gabe? 6 na buwan ang lumipas. Ang Sandoval Corp ay muling nakatayo sa kanyang mga paa, mas matatag kaysa dati. Sa pamumuno ni Ellara, hindi na isla ang tiwala ng mga investors at ng publiko ay unti-unting naibalik. Ang mga empleyado ay may bagong sigla. Ang pangalan ng kanyang ama ay muling naging simbolo ng integridad. Nasa gitna siya ng isang board meeting. Pinakikinggan ang quarterly report. Ang mga numero ay maganda. Ang mga plano ay naaayon. Ngunit habang nagsasalita ang kanyang finance head, ang isipan ni Ellara ay nasa ibang lugar. Tumingin siya sa mga mukha ng mga tao sa paligid ng mesa. Mga mukha ng mga taong nagtitiwala sa kanya. Ngunit hindi na niya maramdaman ang koneksyon. Ang mundo ng korporasyon, ang mundo ng walang katapusang kompetisyon at mga numero ay hindi na ang mundo niya. Naging bahagi ito ng buhay ni Isla, ang sandata. Ngunit hindi ito ang buhay na para kay Ellara. Pagkatapos ng meeting, ipinatawag niya si Mr. Romualdez sa kanyang opisina. Mr. Romualdez, simula ni Ellara, isang kalmadong ngiti ang nasa kanyang mga labi. Sa tingin ko, oras na para magretiro. Ano? Pero Hija, gulat na sabi ng matanda. Ikaw ang nagligtas sa kumpanyang ito. Hindi. Pagtatama ni Ellara. Pinagtanggol ko lang ang dapat sa amin. Pero ang pagpapatakbo nito, kailangan nito ng isang taong may puso para dito. At sa tingin ko, mas nababagay sa iyo yon bilang bagong chairman. Ang desisyon ay pinal. Sa sumunod na linggo, formal niyang isinalin ang pamumuno kay Mr. Romualdez at sa isang bagong CEO na pinagkakatiwalaan nila. Habang naglalakad siya palabas ng gusali ng Sandoval Corp, sa huling pagkakataon bilang pinuno, hindi kalungkutan ang kanyang naramdaman, kundi isang malaking gumaan sa dibdib. Tila ba isang mabigat na baluti ang kanyang hinubad. Pagkalipas ng 1 buwan, isang bagong organisasyon ang inilunsad sa isang simpleng pagtitipon. Walang media. Tanging mga kaibigan, pamilya, at mga taong gusto niyang tulungan. Ang pangalan ng foundation, Elara's Hope. Isang pundasyon na nakatuon sa pagtulong sa mga babaeng biktima ng panloloko at pang-aabuso, nagbibigay sa kanila ng legal na tulong, psychological support, at panibagong simula sa buhay. Nakatayo si Ellara sa isang maliit na entablado, hindi bilang si Isla Villaraza na may matalas na pananalita, kundi bilang si Ellara Sandoval, isang survivor. Ang kanyang suot ay isang simpleng puting bestida. Ang kanyang maikling buhok ay humaba na ng kaunti mas malambot na tingnan. Ang apoy sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mainit at nag-aalab na liwanag. Madalas nating isipin na ang lakas ay nakikita sa kung paano tayo lumalaban. Sabi niya, sa mga panauhin, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng katotohanan. Pero natutunan ko na ang tunay na lakas ay nakikita sa kung paano tayo bumabangon pagkatapos ng laban. Kung paano natin hinahanap ang liwanag sa gitna ng kadiliman. Tumingin siya sa paligid. Nakita niya ang mga mukha ng mga babaeng nagsisimula ng bumangon. Ang paghihiganti ay maaaring magbigay ng katarungan, pero ang pagpapatawad, lalo na ang pagpapatawad sa ating sarili, ang siyang nagbibigay ng kapayapaan. Nasa isang sulok, tahimik na nakatayo si Gabriel. Pinapanood siya. Hindi na ito ang kanyang bodyguard. Isa na siyang kaibigan, isang kasama, ang kanyang matatag na bato sa gitna ng lahat. Isang ngingiti ang sumilay sa labi nito. Isang nangiting puno ng paghanga at respeto. Nang matapos ang pagtitipon, naglakad si Ellara palayo sa karamihan, patungo sa isang tahimik na hardin. Ang hangin ay sariwa. Ang langit ay kulay kahel dahil sa papalubog na araw. Sumunod si Gabriel. Tumayo sila ng magkatabi. Pinapanood ang paglubog ng araw. Saan ka pupunta pagkatapos nito?
Tanong ni Gabriel. Hindi ko pa alam, sagot ni Elara. At sa unang pagkakataon, ang hindi niya pagkaalam sa hinaharap ay hindi nakakatakot. Ito ay nagbibigay ng kalayaan. Siguro, maglalakbay muna ako. Hahanapin ko ulit ang sarili ko. Hahanapin ko ulit si Elara. Tumingin siya kay Gabriel, isang tunay at taos-pusong nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang unang nangiti na walang halong sakit, walang halong plano, walang halong maskara. Salamat, Gabe. Sa lahat. Isang nangiti rin ang isinukli ni Gabriel. Walang anuman. Hindi na sila nagsalita pa. Hinayaan nilang ang katahimikan at ang papalubog na araw ang magsalita para sa kanila. Ang gyera ay tapos na. Ang mga sugat ay unti-unti nang naghihilom. Ang hinaharap ay isang blangkong pahina. Naghihintay na sulatan ng isang bagong kwento. Isang kwento ng pag-asa, paghilom, at marahil, isang bagong pag-ibig na sisibol hindi mula sa kasinungalingan, kundi mula sa katotohanan ng isang pusong muling natutong magtiwala. At dito nagtatapos ang kwento ng pagbangon at panibagong simula ni Elara Sandoval. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha, sa bawat sandali ng galit, at sa bawat paghinga ng pag-asa. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Habang binubuo ko ang buhay ni Elara, naramdaman ko ang pait ng kanyang pagtataksil, ang apoy ng kanyang paghihiganti, at higit sa lahat, ang tahimik na lakas ng kanyang paghilom. Naging si Aisla ako sa kanyang katapangan, at naging si Elara sa kanyang paghahanap ng kapayapaan. Naway ang kwento niya ay magsilbing paalala sa ating lahat. Isang paalala na ang tunay na katapangan ay hindi nasusukat sa kung paano tayo lumalaban, kundi sa kung paano tayo bumabangon pagkatapos madapa. Na ang hustisya ay mahalaga, ngunit ang kapayapaan ng kalooban ay mas walang katumbas na yaman. At pagkatapos ng bawat unos sa ating buhay, laging may naghihintay na isang bagong simula. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang aral na inyong napulot? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Hinihikayat ko kayong ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga boses ay mahalagang bahagi ng aming komunidad. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento ng pag-ibig at pag-asa. Laging nagmamahal. Kwentong Puso TV.